naman, anong pangtapal mo? Di tiri ka sa gitna ng kalye. Yo. Kakamot ka, sasabihin mo, anong gagawin natin? Eh, sino ba ang Parang si Yung- Presidente, anong gagawin natin? Bentiso yun eh. Ay, ano ba yun? pero, Atty. Okay. Ito ang PhilHealth, ha? PhilHealth. Si Dam Fernandez eh. PhilHealth. Di ba dapat PhilHealth? PhilHealth. PhilHealth, Dam Fernandez. Anyway, oo. Iba naman yung PhilHealth. PhilHealth. Yan. Yun ang mali pag naging F. Hindi, PH. Diba? Philippines. No, it's Philippines. Yan. Philippines daw eh. PH eh, di ba? Ganon. Sige, Philosophy, Atty. di ba? Philosophy. F yun. Ang PH is F, di ba? Hindi po eh. Oo, PF. PH. Ang PH. Ang PH? Ang PH is F. O, ganon. Oo. Sige na nga. Anyway, Yan. eto. Okay. Eto. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon natin, ang priority ng ating pamahalaan na dapat ay kalusugan. Yan. Dapat isang malusog na mamamayan, a healthy citizenry. Kasi sabi ng isang Latin maxim, mens sana in corpore sano. A healthy mind and a healthy body. Yan. Hindi maaaring healthy yung utak mo Yes. kung hindi malusog yung katawan mo. Okay? So nagkaroon ng PhilHealth. Okay. Ito ay ang mga sources ng pondo ng PhilHealth. Okay. Ito tingnan natin Ito, nakalagay dito. Ito po ang nasusulat. Ito ang mga pinanggagalingan dapat ng PhilHealth. Yes. Sige po. Kontribusyon, siyempre. Opo. Members. Yes. Current balance of the health insurance funds of the SSS and GSIS. Tapos na to. Kasi noong 1995, may health insurance ang parehong GSIS at SSS inilipat sa PhilHealth. PhilHealth. Yan. Yung subsidy ng gobyerno, ng national and local government. Opo. Okay. Then, subsequent appropriations. Then, donations. Pwede ka mag-donate sa PhilHealth. Then, all accruals. Ano yung accruals? Interest, etc., savings, yun. Okay. Eto. Ngayon, nire-require din ng batas na merong reserve fund Okay. para sa kalusugan dito sa PhilHealth. Ano? Okay. Nakalagay dito. May reserve fund ka dapat. At ang reserbang pondong ito ay dapat ini-invest mo sa mga short-term na mga securities, treasury bills, Opo. mga investment, nakikita. Kahit sa mga private corporations, sa mga pribadong korporasyon, pwede ka mag-invest para kumita, para palaguin. Kasi di ba siyempre, health fund to the more the merrier. Mas maraming pera, mas maraming makikinabang, mas malaki ang pakinabang ng miyembro. Kasi, ano to para sa social welfare ito ng ating kababayan. Okay. Pwede mo rin gamitin kung malaki na yung reserve fund mo, Eto, nakalagay din sa batas. Upang ang kontribusyon ay paliitin. Opo. Eto pa, bakit importante itong reserve fund? Kasi subsequently, di ba sinabi ko, nagkaroon ng susog yung batas na hindi lamang miyembro, kahit yung mga indigents, yung mga mahihirap, Yes. yung mga walang trabaho, ay gagawin ding covered ng PhilHealth. Oo. Okay. At manggagaling po, siyempre, hindi naman charity rin tong PhilHealth. Dapat Yes. dapat ito, siyempre, may panggagalingan ng pondo. Hindi naman pwede itong titingin sa langit at babagsak yung pondo. Di ba? Siyempre, ito dati, yung sa 1995 na batas, ay may member
contribution. Ha? Matic yun, di ba, sir? Alin-alin? Automatic yung contribution na yan galing sa kumpanya. Oo. Ganun ba yun? Hindi. Dapat yon yung mga hindi kaya magbayad. Ang magbabayad noon ay either local government kung saan nakatira yung tao na hindi kayang magbayad ng membership ng PhilHealth PhilHealth, okay. or national government. Yun ang tinatawag nilang indirect members. Ayun. Yan. Hindi sila nagmembro kasi wala silang pang-contribute every month pero may batas na sinasabi lahat. As yung sinasabing sana all, naging all na nga. Hindi na sana all Opo. covered ng PhilHealth. Oh, Kaya yeah. may subsidy sa gobyerno, may reserve fund. Okay? Ah, yes. Ano itong kontrobersyang nangyayari ngayon sa PhilHealth? Wala budget. Hindi lang yon. Unang-una, kinuha yung sobrang pondo. Kasi daw, ang katuwiran ng national government, hindi daw naman ginagamit. Paano hindi ginagamit? Nakalagay nga sa batas. Dapat yan, invest mo para laging may pondo. Ikaw ba, halimbawa, ang gastusin mo sa kada buwan, halimbawa, ang iyong sweldo ay 100,000. Ang gastos mo ay 50,000 o 60,000 isang buwan. Opo. Ibig mo bang sabihin yung 40,000? Halimbawa, gastos mo sa mga necessities, kuryente, tubig, internet, cable, pagkain, di ba? Opo. Pananamit, medisina, 60,000. May sobra kang 40,000. Yes. Ibig mo bang sabihin, lulustayin mo yon, pamimigay mo? Hindi dapat. Lalagay mo sa bangko yon kung anong pwede. Para pagka-emergency, ikaw ay may madudukot. Yes. Yan. Tama po. Kaya may reserve fund. Bakit? At tulad nung pandemic, 100,000 ang nagkasakit. Hindi mo ini-expect yun kasi ang mga fund na yan, may actuarial yan eh. Tama. Meron silang parang projection. Halimbawa, ang miyembro natin ay 10 million. Ang magkakasakit dyan kada buwan ay mga... example ito, hindi po ito actual na actuarial ha. Yes, yes. Sa 10 milyong miyembro, magkakasakit dyan kada buwan ay 200,000. Okay. Yan. So, etong gastos natin. Yeah. Pero may mga sinasabing black swan events. Okay. Katulad, nagkaroon ng pandemic. Katulad nung sa COVID, di ba? Oh, yes, yes. Yung inaasahan mong ang gastos mo ay para sa 200,000 lamang na miyembro Opo. o naging 500,000. Yeah. Saan mo huhugutin yun? Siyempre, may reserve fund. Kaya nga po reserve E. O, ano bang ibig sabihin ng reserve? Reserva. O yun, reserva. O, di ba? O, reserve. O, parang na-flat ka. Yung gulong mo, Oo. kukunin mo yung reserva, lalagay mo. Eh, kung wala ka nun, anong pagtapal mo? Di tiri ka sa gitna ng kalye. Yo. Kakamot ka, sasabihin mo, anong gagawin natin? Eh, sino ba ang Parang si Yung- presidente, anong gagawin natin? Bentiso yun eh. Ay, ano ba yun? Pero attorney, sino ba na... Namatay yun na yun ha, si Bentisoy. Ay, oo nga eh. Grabe ha. Kaya nga naaalala ko eh. Hindi, aksidente. Aksidente. Kasi sumabit siya sa jeep, kasi Opo. rush hour eh. Ah. Eh sabi niya, mama, para. Eh, nakabitaw siya, nahulog, patay. Ay, grabe yan. Pero attorney sino bang matalino sa gobyerno ang nakaisip niya na i-zero ang PhilHealth? Hindi lang nga siniro. Bago pa siniro, kinuha mo na yung reserba. Kinuha! Ganon? Kinuha para daw magamit dun sa mga pamimigay nung akap. Oh my Oh, goodness. alam nyo, nakakabwisit eh. Alam nyo kasi, yung pinamimigay nila, ibinibigay na yun ng gobyerno sa mga tao in the form of healthcare. Yes. Universal healthcare. Kaso mo, may mga EEPAL, gusto nila, sila mismo direkta, nagbibigay ng pera in cash. Oh my God. O para sa kanila yung utang na loob. Para siguro sa politika o whatever. Yung iba, tuwan-tuwa. Pero marami, at dapat malaman natin to, hindi po tayo dapat tumanaw ng utang na loob sa mga nagbibigay sa atin ng ayuda. Unang-una, hindi nila pera yan, pera ng gobyerno yan. Pangalawa, yan ay dapat na ginagamit sa healthcare nyo, ibinigay sa inyo, tuwan-tuwa kayo, pagdating ng panahon na nagkasakit kayo, wala nang ibibigay yung PhilHealth sa inyo. Kaya
kasi kinuha yung reserve fund. Kinuha mo na, kinuha. Ay. Di ba? Una, 30 billion. Opo. Ako kukunin pa sana yung 30 billion, buti may mga pumalag. Pumunta sa Korte Suprema. No. Pinigil ng Korte Suprema, wag mo niyan yung kunin yan. May question dito. Ayun na. Okay. So since hindi nila nakuha yung 30 billion, binokya nila dito sa GAA sa susunod na taon ang subsidy ng PhilHealth. Oh my God. So, yan ang nangyari. Walang reserve fund ng PhilHealth. Kinuha na nga niyo yung reserva, hindi niyo pa ni-replenish. Oh. Kaya pala, attorney, sabi nga ng iba, bawal magkasakit. Yung Oh, pala yung talagang kailangan. bawal magkasakit na ngayon kasi mangangamote ka kasi nire-raid yung PhilHealth. Yung mga opisyal naman ng PhilHealth na nandito sa baba ng building na to, ayaw namang magreklamo. Oo lang ng oo. Oh my Hindi pinaglalaban. Anong klase yan, di ba? Hindi ba pagka ikaw ay namamahala ng isang pondo, pagka masama para sa pondo, ay ipaglalaban mo? Opo. Ngayon, ang tanong ko, kailan, saang universe, tama, na marami kang pera para gamitin ng mamamayang Pilipino, ibabawasan? Kailan naging maganda yon? Oh my God. Never maganda yung babawasan yung pondong gagamitin mo for social services like universal healthcare. Wala, okay ba sa ating lahat ng Pilipinong ito? Okay sa atin ito? Bakit walang pumapalag?